Mga Spark, kamusta kayo? At ngayon ay pag-uusapan po natin ang 6 na galawan ng lalaki kapag mahal ka talaga. At kung handa na po kayong lahat, masata po tayo. At muli, be inspired! Bagong lahat, mga Spark, gusto ko pong magpasalamat sa inyong lahat sapagkat ngayong araw na ito, November 6, 2025, ay 6 na taon na po ang ating YouTube channel. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta, pagmamahal, at panonood ng mga video ko. Nawa ay nakakatulong talaga ako sa inyong mga buhay pag-ibig, sa inyong relasyon, at pagkatao. Mag-iingat kayong lahat, mga Spark. Sana patuloy niyo pa akong samahan sa aking paglalakbay o sa aking karir bilang love coach dito sa YouTube. Nagtuturo ng mga payo patungkol sa mga pag-ibig. At sana huwag din kayong magsawang mag-like, mag-share, at mag-comment. Maraming salamat, mga Spark. Mag-iingat kayong lahat. Totoong mahal ko kayo. At ang unang galawan ka-inspired ng isang lalaki, kapag mahal ka talaga is, kitang-kita sa mga galawan niyang hindi nagbabago. Yan ang talaga namang isa sa mga pinakatotoo ka-inspired na dapat mong mapansin, dapat mong malaman. Alam nyo, mga Spark, ang tunay na pag-ibig ay hindi lubusang nagbabago. Nagbabago man, kakaunti lang, sapagkat wala namang permanente sa mundo. Lahat talaga pwedeng magbago. Pero ang ibig ko sabihin, ay yung tunay na pag-ibig, andyan pa rin. 'Di ba? Kitang-kita mo pa rin. At nadadama mo pa, ramdam mo pa, 'di ba? Yung dati niyang effort sa iyo, yung pag-ibig niya, yung pagpapakatotoo niya, yung pagtupad niya sa mga pangako niya, yung paghihirap niya para sa inyo, yung pagsikripisyo at pagtitiis niya, yung pagpapatunay niya na kanyang pagmamahal sa iyo, 'di ba? Nakikita mo pa rin. Hindi nagbabago. Yan ang talagang totoo. Yan ang talagang masasabi nating mahal ka talaga. Kitang-kita sa mga pagtrato niya sa iyo, hindi nagbabago ka inspire. Ganyan ba ang boyfriend mo? Ganyan ba ang mister mo sa iyo? Eh kung ganyan, congratulations, mga ka-inspire. Dahil hindi lahat ng babae ay pinalad na tulad mo. Sapagkat yung ibang babae o karamihan pa nga ay talaga namang hindi nararanasan yan. Sapagkat yung lalaking mahal nila, sa kalaunan o sa katagalan, ay nagbabago sa kanila. O, ang mas malala pa nga, niloloko pa sila. Diba? Kaya kung ikaw ay nakatagpo ng ganyang lalaki sa buhay mo, pagpasalamat mo sa itaas at i-treasure mo siya. Ingatan at pahalagahan mo. Sapagkat bibihira lang dumating sa buhay natin ng taong totoong magpapakatotoo at magmamahal sa atin na tapat at totoo, ka-inspired. Ganyan ba talaga sa iyo ang partner mo? Sa isang mga talaga namang totoo, galawan ng isang lalaki kapag mahal ka talaga, ka-inspired. Pangalawang galawan ka-inspired ng isang lalaki kapag mahal ka talaga is, ginagawa kang parte ng pamilya niya, yung pangalawa ka-inspired. Alam niyo, mga ka-inspired, kapag mahal ka talaga ng isang lalaki, talaga naman mararamdaman mo na nagiging parte ka ng pamilya niya. Parang, kala mo, ikalawang magulang mo na yung magulang niya. Parang kapatid mo na rin, yung mga kapatid niya. Diba? Una sa lahat, hindi kayo kakahiya. Ipapakilala ka pa. Ipagmamalaki ka pa. Papapuntahin ka pa sa bahay nila. At namang feel at home ka. Diba? Gagawin kang parte ng pamilya niya. Pero kung minsan nga lang nagkakaproblema, sapagkat, syempre, iba-ibang ugali ng biyanan. Diba? Iba-iba ugali ng biyanan, ng father-in-law, ng mother-in-law, ng mga kapatid niya. Pero ganun pa man, makisama ka lang, ka-inspired. Ganun talaga sa buhay eh. Diba? At saka, gento, lagi ko sinasabi sa inyo, kapag mahal mo ang isang lalaki, hindi lang siya dapat ang minamahal mo. Dapat kung mahal mo siya, mahalin mo rin yung pamilya niya. Yung iba dyan ang dahilan. Bakit ko pakikisamahan yan? Bakit ko bibigyan yan? Bakit ko kakausapin yan? Hindi ko naman mahal yan. Ang mahal ko lang naman yung anak nila, yung kapatid nila. Huwag kang ganyan. Talaga naman mapapansin yan. Mataturn up sa'yo yan. Sige ka. Kaya kung mahal mong boyfriend mo, sawa mo, mahalin mo rin yung pamilya niya. Kahit bulok pa yung pag-uugali nila, pakisamahan mo. Huwag kang gagawa ng masama, huwag kang magsita ng masama. Sabot ng iyong makakaya. Umiwas ka na lang. Diba? Ganyan yan. Pero swerte ng iba, mababait yung pamilya. Ginagawa kang parte ng pamilya niya, ka-inspire. Since sa mga galawan niya, mga ginagawa niya, pagpapatunay na ang pag-ibig niya sa iyo ay totoo. Since sa mga sikreto upang malaman mo, na lalaking yan, ka-inspire, talagang mahal ka talaga. At laging pinapatunayan sa iyo ang kanyang pag-ibig. Pangatlong galawan ka-inspired ng isang lalaki. Kapag mahal ka talaga is tumutulong sa mga problema mo. Yung pangatlo ka-inspired. Tinutulungan ka sa problema mo.
Hindi talaga siya nagpapabaya sa'yo. Di ba? Kung minsan nga siya pa yung gumagawa ng lahat ng solusyon para lang mabigyan ng solusyon yung problema mo eh. Siya yung gumagawa ng paraan, siya yung talaga namang laging andyan para sa'yo. Yung iba kasi, magaling lang sa una, magaling lang magsalita, magaling lang kapag sabihin nating nangangako pa lang, nagsisimula pa lang kayo, di ba? Pero pagka nakuha ng gusto sa'yo, o matagal na kayo, pinagsawaan ka na, wala na. Pagdating sa problema, ikaw na lang, iiwan ka na, o pababayaan ka na, ganyan ba? Ganyan ba ang pag-ibig para sa'yo? Eh pagka ganyan ang pinapakita ng partner mo sa'yo, mag-isip-isip ka na. Sa umpisang galing-galing niya, sa umpisang bait-bait niya. Pero pag nung dumating na yung mga problema, o nasa kalagitnaan na kayo, tumagal na kayo, nagbabago na siya. Hindi ganyan ang tunay na pagmamahal. Ang tunay na pagmamahal ay pangmatagalan. Ganun yan kay Inspired. Diba? Ngayon, kung ang boyfriend mo ay ganyan, tinutulungan ka sa mga problema mo. Kung minsan handa siyang gumastos ng pera para sa iyo, handa siyang magbigay ng napakaraming oras para sa iyo, handa siyang magtiis, maghirap para lang matulungan ka sa problema mo. Eh ganyan kay Inspired, masasabi natin ang lalaking yan. Isa yun sa mga ginagawa at galawan ng isang lalaki kapag mahal ka talaga. Dapat mong malaman, dapat mong mapansin kay Inspired. Pang-apat na galawan kay Inspired ng isang lalaki kapag mahal ka talaga is hindi nagsisikreto sa iyo yung pang-apat kay Inspired. Eh sabihin ng iba kay Inspired, meron bang tao walang sikreto? Masasabi ko na halos lahat ng tao may sikreto. Pero ang lalaking yan, eh hindi rin niya kayang magtiis na magsikreto ng matagal sa'yo. Magsisikreto man siya, pero may konsensya siya. Ang tunay na pag-ibig, ang tunay na umiibig, ay merong konsensya. Ano yung ka-inspired? Kapag mahal ka ng isang tao, o nagmamahal ka, nagkakaroon ng tinatawag na konsensya. Kasi mahal mo siya. Pero pag hindi ka totoo, hindi mo talaga siya mahal, hindi ka talaga mahal, walang konsensya. Kung meron man, nakakayanang nagpasan. Pero pag mahal ka talaga, hindi na kayang nagpasan ang konsensya, hindi na kayang talunin. Pagkat mahal ka niya. Diba? Kaya kung may siyang sikreto, sinekreto niya ng medyo matagal, hindi niya kayang itago ng matagal. Sinasabi niya sa'yo. Ganun yan. Diba? Tsaka isipin mo, mga sikreto niya. Hindi niya kasi sinasabi kung kanino-kanino, kahit sa best friend niya, sa mga kaibigan niya, sa pamilya, sa'yo, sasabihin niya. Gano'n kakahalaga pag gano'n. Diba? Sipin mo yan. Hindi, matagal niyang tinago sa mga tao, tapos sa'yo, sasabihin niya. Hindi lang dahil sa partner ka niya, kundi dahil sa nagtitiwala sa sa'yo, at alam niyang pangmatagalan ng pag-ibig niya sa'yo, at mahal ka talaga niya. So yun sa mga galawan ka-inspired, bagay na magagawa ng lalaki sa'yo, bagay na malalaman at mapapansin mo sa kanya, sinasabi niya sa'yo mga sikreto niya, bagay na masasabi nating dahilan, sinyalis ng lalaki, ay mahal ka talaga, ka-inspired. Ang limang galawan ka-inspired ng isang lalaki, kapag mahal ka talaga, is iniiwasan niyang masaktan o malungkot ka, yun pa ng ka-inspired. Alam niyo, ka-inspired, kapag ang lalaki, mahal ka talaga, ayaw na ayaw niya na nasasaktan ka, ayaw na ayaw niya na nalulungkot ka. Oo, ganun ang taong nagmamahal. Kung minsan nga, o sa madalas nga, kapag mahal ka talaga ng tao, di baling siya yung masaktan eh. Kung mahal ka talaga ng tao, di baling siya yung malungkot, wag lang ikaw. Kasi pag nasaktan ka, pag nalungkot ka, yung taong nagmamahal sa'yo, eh apektado. Nalulungkot na rin siya, nasasaktan na rin siya. Pero pag masaya ka, yung taong nagmamahal sa'yo, masaya na rin. Yun ang pag-ibig. Yun ang pag-ibig, hindi yung nasasabi mo ba ang pag-ibig, nasasaktan ka na nga, nalulungkot ka na nga. Wala pa siyang pakialam sa'yo. Nasasaktan ka na nga, nalulungkot ka na nga. Ang saya-saya niya pa. Nasasaktan ka na nga, nalulungkot ka na nga. Dinadagdagan niya pa yung lungkot mo. Dinadagdagan niya pa yung sakit na nararamdaman mo. Ganun ba yung pag-ibig? Ang pag-ibig ay talaga namang ka-inspired. Maunawain, mapagmalasakit, mahabagin. Diba? Mas gugustuhin niyang sa'yo masaktan, mas gugustuhin niya sa'yo malungkot, wag lang ikaw. Isa yun sa mga talaga mang galawan na lalaki. Umiiwas siya sa mga bagay na makakapagpalungkot sa'yo. Ayaw niyang masaktan ka. Pag nasasaktan ka nga, pag nalulungkot siya, diba? Kung minsan, ginagawa niya lahat, mapasya ka lang. Magugulat ka na nga, yung iba pa nga dyan, napapaiyak pa. Ayaw lang kasi, ayaw nilang nasasaktan yung girlfriend nila o misis nila. Kapag ka may nalakit sa'yo, kapag may taong dahilan kung ba't nalulungkot ka, diba? Inaaway niya pa nga eh. Galit na galit pa nga. Sinong nang-away sa'yo? Sinong nagsabi sa'yo niyan? Sinong nang-api sa'yo? Sinong nanakit sa'yo? Diba? Pero, pag di ka mahal, wala akong pakialam sa'yo yan. Bahala ka dyan. Diba?
Ganyan ba ang boyfriend mo sa'yo? Ganyan ba ang mister mo sa'yo? Ayaw niyang nalulungkot ka, ayaw niyang nasasaktan ka, sabi ng iba ka-inspired. Kung minsan, parang napipil ko, ang alin? Napipil ko na parang wala siyang pakialam kahit nasasaktan ako, nalulungkot ako. Depende sa sitwasyon. Malay mo kasi, yung iba, tulad niyan, yung iba, LDR, long distance relationship. Mahirap nga namang makitaan yung lalaki na may care sa'yo. Sabi ng iba ka-inspired, pwede naman tumawag, pwede naman mag-chat. Sobrang busy. Pero, gagawa ng paraan yan para tanungin ka, message ka, kausapin ka, di ba? Kasi ang gusto ng ibang tao, sobrang concern. Sobrang tapos pag hindi nabigay, parang hindi ka concern sa akin Parang hindi mo ako mahal Parang wala kang pakialam Parang wala lang sa'yo busy yung tao Ang gusto mo kasi sobrang itodo lahat ng oras sa'yo. Sobrang lambingin ka, sobrang ikir ka. Ka-inspired, may mga pinagdadaanan din yan. Hindi man ibig sabihin na hindi masyadong nagpapakita ng ano sa'yo. Wala nang pakialam sa'yo. Malalaman mong wala talagang pakialam sa'yo kapag talagang hindi ka nare-replyan. Kapag talagang hindi ka mini-message, kahit na alam niyang nalulungkot o nasasaktan ka. Kapag wala, mas inuuna pa yung barkada, laro, babae, alak, kaysa sa'yo. Pero kung lalaki, busy lang naman, tapos gumagawa naman siya ng paraan para replyan ka, palakasin yung loob mo, kahit busy siya, kahit may meeting siya, kahit nandyan yung boss niya, kahit na may sakit siya, kahit na wala siyang kung ano mang magagawa, gumagawa pa siya ng paraan, yun, di ba, makontento ka na dun. Ang gusto mo, puntahan ka pa, may mga problema na nga rin yung tao. Di ba? Pero kung minsan talaga, ginagawa talaga ng lalaki ng paraan, para lang masamahan ka. Di ba? Depende yan sa sitwasyon. Huwag nyo kagad huhusgahan yung partner nyo. Ka-inspired, hindi naman mahal yan. Hindi naman wala siyang pakialam kahit nalulungkot ako Pero tawagan ka sa gabi. Ka-inspired, wala nang pakialam yan kahit nasasaktan ako. Pero pinuntahan ka pa din. Kahit sobrang layo mo. Ikaw ka kasi masyado kang demanding. Pansinin mo yung kahit na small effort niya. Pag wala talagang pakialam, ibig sabihin nun, wala, hindi ka kakausapin yan. Iiwan ka pa niyan, masaya pa yan sa iba. Ganun yun, pag walang pakialam. Pero pag nag-e-effort naman, okay na yun. Diba? Hindi niya hinahayaan. Masaktan ka ng sobra, ng matang mga tagalan, malungkot ka ng grabe, gumagawa siya ng paraan. Ayaw niya nun. Ganyan ang galawan, ka-inspired ng isang lalaking tunay na umiibig. At mahal ka talaga, ka-inspired. Pang-anim na galawan, ka-inspired ng isang lalaki kapag mahal ka talaga is, kahit sa panahon ng kahirapan, andyan siya para sa'yo. Yan ang pang-anim ka-inspired. Na talaga namang galawan, pinapakita, ginagawa ng isang lalaki kapag mahal ka talaga at tunay sa'yo. Kahit sa panahon ng kahirapan, andyan yan. Dahil ang pag-ibig ay hindi lang naman sa sarap. Ang pag-ibig ay hindi lang naman sa kaginhawaan. Diba? Ang pag-ibig ay masusubok mo kapag kadumaan kayo sa mga pagsubok at problema at andyan pa rin siya, nalagpasan mo, nakasama siya. Hindi yung kasama mo lang siya kapag okay kayo, maginhawa, malusog, malakas, sagana. Pero pag ganyan na, naghihirap na, may problema na, may pagsubok na, may sakit na, wala na, papabayaan ka na. Iiwan ka na, babaliwalain, titiisin, talaga namang, diba? Sasaktan ka pa Ipaparamdam pa sa'yo na wala kang kwenta. Ipaparamdam pa sa'yo na mas pinapahalagahan yung ibang tao, na ibang bagay, yung bisyo niya, yung kabit niya, kaysa sa'yo. Yung laro niya, yung gala niya, barkada niya, kaysa sa'yo. Nahihirapan ka na nga. Ang hirap na nga ng buhay mo. Ang hirap na nga ng nararamdaman mo. Ang hirap na nga ng sitwasyon mo. Wala pa sa tabi mo, kahit kaya niya namang pumunta sa'yo. Hindi ka pa niya kinakausap, kahit kaya ka naman niyang kontakin. Hindi ka pa niya sinasamahan kahit kaya namang gawin niya yon. Pero pag lalaki kayong spray, mahal ka talaga. Kahit sobrang layo mo. Kahit sobrang hirap din siya sa buhay. Kahit marami rin siyang problema sa buhay. Kahit ayaw pa sa kanya ng magulang mo. Kahit pa sabihin natin nag-away kayo. Kahit pa sabihin natin maraming namimintas sa kanya. Kahit pa sabihin natin ka-inspired na talaga namang may nagawa ka ring mali. Kahit pa sabihin natin maraming pagsubok bago ka makita at makausap at makasama, gagawin niya lahat para lang tulungan ka, samahan ka sa ganyang sitwasyon ng buhay mo na nahihirapan ka. Ka-inspired,
Sa pinakasikreto, tugatok ng sikreto na ang lalaking mahal ka talaga. Kahit sa kahirapan kasama mo siya, hindi ka iiwan ng tunay na pag-ibig na lalaki ka-inspire. Palagi mong tatandaan, siyan sa mga dapat mong pagbasehan para masabi mo lalaking yan o ang isang lalaki ay mahal ka talaga. Mga ka-inspired, maraming salamat po sa pagtapos po ng vlog na ito. Huwag pong kalimutan na mag-like, comment, and pakishare na rin po ng video na ito, mga ka-inspired, upang makatulong din tayo sa iba. At sa mga hindi pa po nakaklik ng subscribe, click nyo na po yung subscribe, mga ka-inspired, click nyo na po notification bell upang ma-notify kayo o malaman nyo pag may bago akong upload. Sa mga gustong humingi ng payo, humingi ng advice, magpa-coaching, i-message lang po ako sa aking Facebook, mga ka-inspired. Ayun po yung profile picture ko sa FB. Aldin Capa, kapag nakita nyo yan, i-message nyo ako. Ako po mismo ang siya magre-reply sa inyo, magbabasa ng chat nyo, ng message nyo, at kakausap mismo ako sa inyo. Maraming salamat, mga ka-inspired. Mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo. At muli, be inspired.